Guys, ito na ang huling episode ng Solo Leveling pero magkakaroon pa tayo ng video para sa mga extra chapters, kaya mag-subscribe na kayo. Huwag nyo din kalimutan mag-like at comment ng gusto nyong next na gagawan natin ng video. Matapos matagumpay na makapagbigay si Jinwoo ng matinding pinsala sa Dragon Monarch na si Antares, ay bigla nitong sinabi na hindi niya sukat akalain na magagawa ito ng ating bida sa kabila ng napaka-imposible nitong mangyari. Hindi nga siya makapaniwala na may gate na naroroon sa kanilang lokasyon dahil batay sa kanyang pagkakatanda. Kaya nagtataka ito na bakit may mga sundalo ng mga rulers ang narito sa nasabing lugar. Ito nga daw ba ay kanyang plano mula pa nung umpisa na gamit ang kanilang mga magical energy ay magagawa niyang i-distort ng space at madala ang kanyang mga kaalyansa nang hindi namamalayan sa kanilang mismong lokasyon. Ngunit ayon pa kay Antares na tiyak niyang walang paraan ang ating bida upang makausap ang mga rulers na sinagot ni Jinwoo na kanyang ginamit ang mga vessels ng mga rulers katulad nina Tomas at Liu kung kaya't nagawa niyang maghanda ng nasabing gate para sa mga army of rulers. Pinuri siya ni Antares at ito nga raw ay kanyang pagkatalo. Buhat ng tanging maliit lamang na bahagi ng digmaan ang kanyang pinagmasdan. Nasambit pa nga nitong si Jinwoo na ito nga daw si Antares ang nagbigay ng kautusan para sa kapwa monarch na sinarakan at baran na atakihin ang dating hukbo ng monarch na si Ashburn, kung kaya't dito ay natanong din siya ng Monarch of Destruction. Kung si Baran daw ba ang naglahad ng nasabing bagay sa kanya na kapwa, ipinakita nga sa alaala ng system na mismong si Ashburn ang naglahad. Ayon pa nga sa ating bida na may iniwang mensahe para sa kanya, etong nasabing monarch habang gumawa ng isang di kaaya-ayang hand sign na lubos niyang di nagustuhan ni Antares at planong muli siyang atakihin. Subalit kaagad naman siyang pinahinto ng mga atake na mula sa mga army of rulers sa iba't ibang parte ng kanyang katawan na patingin nga ito sa kalangitan. At nasilayan ang tumatayong brightest fragment of luminosity na nasa kanyang harapan. Ayon pa nga sa kanya na mula pa nung umpisa ng labanan ay wala na pala talaga siyang pag-asang manalo. Muli na nga lamang daw siyang maghihintay sa tunay na himlayan hanggang sa muli niyang masilayan ang Monarch of Destruction na sinang-ayunan din naman ng ating bida. Kasabay ng paglaho ng katawan nito patungo sa kawalan pagkaraan ay nilapitan siya ng isa sa mga fragment of brilliant light at nagbigay ng taos-pusong pasasalamat. Tinanggap naman iyon ng binata kasabay na naglahad ng isang kahilingan at ito nga daw ay isang bagay na tanging sila lamang ang makagagawa para sa kanya. Sapagkat muli nga daw ay kanyang ninanais na gamitin ng isang beses pa ang Cup of Reincarnation, bahagyang napahinto nga ang mga fragment of brilliant light at inulit kung tama ang pahayag na kanilang narinig. Tinugunan naman sila ng ating bida na oo at pinaalalahanan naman siya ng mga ito na kahit muli niyang gamitin ang nasabing bagay. Ang alaala ng mga napaslang na mga monarch ay mananatili sa kanilang mga isipan, handa daw ba siyang harapin ang mga ito sa ganoong mga senaryo. Muling sumagot ng itong si Jinwoo sapagkat ninanais niyang buhayin muli ang lahat ng mga napaslang na nilalang sa mundong ito sa nagdaang digmaan, kanya nga daw haharapin na lamang ang lahat ng mga nasabing monarch ng mag-isa. Sa dimensional gap bahagyang napaisip ang mga rulers sa kung ano ang tunay na hangarin ng ating bida sapagkat sa kanila nga daw makailang beses na paggamit ng Cup of Reincarnation ay iyon pa lamang ang pinakamagandang resulta ng kanilang nakuha. Paglalahad niya ng ating bida na gagawin niya ang bagay na ito sapagkat napakaraming buhay ang nadamay. At nais niyang muling bigyan ang mga ito ng pagkakataong mabuhay. Binalaan naman siya ng mga ito na malapit nang bumigay ng tuluyan ang Cup of the Incarnation, kung kaya't kung gagawin niya ito ay wala ng next time. Kung hindi nga daw niya ito na naisin ay matatandaan siya ng lahat bilang ang taong nagligtas sa sangkatauhan. Ngunit kung itutuloy niya na gamitin ang nasabing bagay ay walang sinuman ang makakaalala sa kanya. Maging sa mga laban niyang kaharapin, kung mabigo nga daw siya, silang mga fragment of brilliant light ay maghihintay para sa kanya. At kung magtagumpay man siya ay walang sinuman ang babati para doon. Kaya talaga daw bang seryoso siya sa hinahangad nitong isagawa. Ngumiti lamang itong si Jinwoo habang ipinakita ang lahat ng mga taong mahalaga sa kanya. Seryoso niyang inilahad na nais niyang bumalik sa nakaraan. Labis nga daw ang bigat ng mga pasanin niyang haharapin gamit lamang ang kanyang mga kamay. Kanila nga daw nakikita sa kanya ang kanyang hinalinhan na si Ashburn habang kasabay na nagbigay ang mga ito ng paalala. Para sa kanyang kaligtasan, muli ditong nagtanong dito si Jinwoo kung ano ang mangyayari sa kanyang mga shadow na nooy hindi naman kabilang sa kanyang puwersa kagaya nitong sina Grid at Iron na ayon pa nga sa isa sa mga fragment of brilliant light, na ang mga ito ay babalik sa kanilang mga orihinal na pagkatao at kaanyuan.
Napangiting muli itong si Jinwoo. At isinaad sa mga ito na handa na siya kasabay noon ay inilabas na ng mga rulers ang nasabing Cup of Reincarnation at hinangad ang kanyang tagumpay sa misyong isasagawa habang binalot nga ang sangkatauhan ng nakakasilaw na liwanag na kapwa na si Leia. Ng lahat ng mga taong malalapit sa kanya, maging ang mga kapwa niya hunters. Kabilang na dito ay itong sina Hunter Chahain. Tumagal na ng ilang segundo ang kakaibang pangyayari na muling binalik ang kaayusan ng daigdig. Ipinakita nga sa atin na tinatawag nitong kanyang ina itong ating bida na inutusan pa ang kapatid niyang si Gina na ngayoy muling bumalik ang lahat sa nakaraan. 10 taon na ang nakakalipas na kapwa ipinakita ang kanyang batang kaanyuan. At agad siyang tumungo sa kusina habang doon ay kanyang nakitang naroroon itong kanyang ama na lubha niyang ikinagulat na napangiti pa nung siya ay batiin nito habang nagbabasa ng dyaryo. Napaluha nga itong ating bida na lubos na ikinabigla ng kanyang buong pamilya habang kanyang sinagot ang mga ito na kagigising pa lamang niya mula sa isang nakakatakot na bangungot. Masaya niyang pinagmamasdan ang kanyang buong pamilya habang isinumpang hindi niya sasayangin ang pagkakataong ipinagkaloob sa kanya ng mga rulers upang baguhin muli ang nakatadhanang klase ng hinaharap. Ipinakita din sa atin ang mga panahon na siya ay nag-aral pa marahil sa high school, gayon din ang pakikipaglaro nito sa kanyang mga barkada. At kahit nga raw sa maiksing sandali lamang ay nais niyang maranasan ang ganitong klase ng kasiyahan bago pa nila isagawa ang kanyang misyon. Sapagkat nakalipas nga lamang ang marahil ilang araw ay napuna na lamang ng kanyang ina na nag-iwan ito ng isang liham sa kanyang study table na nagpapahayag ng kanyang pansamantalang pag-alis. Para sa mahalagang bagay at iyon nga ay ang pagpaslang sa mga magical beast na nasa ibang dimensyon kasama itong sina Biru. Belon at agrees habang ipinakita ang kanyang dinidispatsa ang Monarch of Transfiguration na si Yogo Mount sapagkat ito di umano ang pinakapuso ng planong digmaan. Lumipas na nga raw ang 27 taon. Sa loob ng nasabing dimension magmula ng kanyang isinagawa ang pagpaslang sa mga halimaw at sa ngayon ay tanging ang Monarch of Destruction na lamang kasama ang kanyang mga alagad ang natitira niyang dapat pangharapin. Masaya nga daw siya na magkaiba ang daloy ng oras sa loob ng kanyang kinaroroonan kumpara sa kanyang pinagmulang mundo. At malamang nga raw, may 2 taon na nakakaraan matapos siyang umalis sa kanilang tahanan. Kanyang inaalala nga ang kanyang kapatid na babae at kung papaano niya ito ipapaliwanag sa kanya. Maya-maya ay naglahad nga itong kanilang Grand Marshal na si Bellion na wala nang natitira pang mga buhay sa mga halimaw na naroroon. Muli niyang nasambit sa mga sandaling ito na hindi na nga raw siya magpapatalo pa kay Antares. Habang kasabay na ginamit ang kanyang kapangyarihan bilang necromancer samantalang ipinakita din sa atin ang kuta ng mga dragon kasama si Antares na napag-alamang patay na itong si Yogo Mount at wala na ring plano pang umiwas sa pagdating ng hukbo ng Shadow Monarch. Lubos na siyang humahanga sa kakayahang mayroon itong kasalukuyang Shadow Monarch at hindi inaasahang gagamitin ito ang Cup of Reincarnation upang ibalik ang oras sa nakaraan. Hindi nga daw niya sukat akalain na kapwa magkikita pa silang muli ng nasabing monarch subalit oras na nga daw para ang isa sa kanilang dalawa ay tuluyan ng mamaalam at magpahinga panghabang buhay. Ipinakilala niya ang kanyang sarili. Nanooy hindi pa nga niya kilala ang pangalan ng ating bida kung kaya't nagpakilala din si Jinwoo at kasabay ng kanilang maiksing pagpapakilala sa isa't isa ay wala ngang sinayang na anumang sandali ang mga ito at kaagad na inumpisahan ang kanilang muling sagupaan sa ikalawang pagkakataon. Kinumpirma nga din sa atin na 2 taon na ang nakakalipas magmula ng kumilos itong ating bida, habang sa Amerika ay naging maingay ang pangalan ng isang manghuhula buhat ng kanyang ilahad na ang Diyos ng pagkawasak ay darating o marahil muling magbabalik sa kanilang mundo at iyon nga ay walang iba kundi si Mrs. Sellner. Sapagkat kasabay nga ng pagpasok ni Jinwoo sa Dimensional Reef ay ang muling pagkakaroon ng abilidad nitong nasabing babae na masilayan ang hinaharap at kanya nga daw itong napatunayan na ng napakaraming beses at ang kanyang pinakahuling pangitain ay lubos na nagbigay ng hilakbot at pangamba para sa lahat sa sumunod na araw ay nagkaroon nga ng isang napakalaking black hole sa kalangitan ng Seoul at makalipas ang ilang sandali ng pagkakaroon nito ng lamat at tuluyang pagbubukas ay wala ngang kamalay-malay ang lahat at inakalang walang lumabas mula dito, habang marahang naglalakad mula sa tumpok ng mga tao itong si Jinwoo papalayo sa nasabing gate. Agad naman ditong masisilayan ang isang individual na may dalang mga bulaklak at agad siyang binati mula sa matagumpay at ligtas nitong pagbabalik.
Hindi nga rin ito makapaniwala sa batang kaanyuan ng Shadow Monarch na ayon pa nga sa kanya ay malamang na magdudulot lamang ng takot para sa lahat oras na lumabas siya na parabang isang ermitanyo. Nagpasalamat ito sapagkat masaya nga rin daw pala ang pakiramdam na may isang taong naghihintay sa kanyang pagbabalik na ayon pa nga sa sugo ng mga monarch na sa totoo lamang ay hindi nila inaasahang magtatagumpay itong si Jinwoo sa kanyang ninanais na isagawa. Subalit sa ngayon ay kanyang nakikita mula sa kanyang paghakbang ang mga nagtatagong napakaraming bilang ng kanyang mga anino ayon naman sa ating bida na imposible ang pagbati lamang ang rason ng mga ito kaya niya siya sinalubong kung kaya't inaya siya nitong nasabing sugo na kanila na lamang itong pag-usapan sa ibang lugar. Napili naman nitong si Jinwoo ang isang ice cream shop sapagkat lubhang napakatagal na nga daw ng panahon. Noong huling beses siyang nakakain ng matamis kasabay nito ay inilahad na nga ng nasabing sugo ang kanyang pinakarason ng pakikipag-usap. Anya, matapos na maresolba na ang lahat ng mga problema, ang mga rulers nga raw ay nangangamba na ang kanyang kapangyarihan ay makakaapekto sa direksyon ng mundo. Sa kasalukuyan sapagkat ang klase ng kapangyarihang kanyang tinataglay ay isang bagay na hindi pa handa para sa mundong ito. Napakahina nga daw nito kung kaya't kanilang naiisip na kung maaari daw ay tahakin na lamang nitong si Jinwoo ang ibang planeta na mas handa sa klase ng ganong kapangyarihan. Ngunit ayon naman sa ating bida na sa halip na paalisin siya ay may isa pang paraan at iyon ay ang isil. Ang isang kagaya niya. Sinang-ayunan naman ito ng kanyang kausap na lubhang di nagustuhang marinig nitong si Jinwoo Anya ay matapos ka lamang daw siyang pakinabangan ng mga ito ay nanaisin na nilang idispatsa ang isang kagaya niya dahil lamang sa kapangyarihang tinataglay. Agad naman itong itinanggi ng kanyang kaharap habang ipinakita ang isang telepono. At ang pahayag ni Mrs. Senner na kapwa nga na numbalik ang kakayahang makita ang hinaharap. Malaki nga daw ang naidulot na pagbabago nitong si Jinwoo sa mga tao sa kanilang mundo. Buhat sa tinataglay niyang kapangyarihan samantalang marahil dahil na rin sa pagod ay mas minabuti nitong si Jinwoo na makipag-usap na lamang sa kanila sa mga susunod na panahon. Nakapwa pinagbigyan naman ng sugo ng mga rulers kanyang binabalanse sa mga oras na iyon ang mga bagay-bagay tunay nga daw na nagawa na niya ang pinakalayunin ng kanyang buhay. Subalit ang kanyang kapangyarihan ay nagawa na nga ang dapat nitong isagawa na tila ba naabot na ang sukdulan ng dapat nitong patunguhan. Kung kaya't sa ngayon nga ay wala nang saysay pa ang mga bagay-bagay buhat nang di na siya kinakailangan pa ng mundong ito samantalang isang pamilyar na babae ang masisilayan sa kanyang harapan habang naglalakad labis nga siyang nabigla at nagmamadaling. Lumabas mula sa nasabing shop habang pinagmamasdan ang babae mula sa di kalayuan na ngayon nga ay iniisip din kung normal lamang daw ba ang ganoong klase ng halimuyak na nagmumula sa sorbetes. Ayon pa sa binata na darating din ang panahon kung kailan masasagot ang katanungang ayos lamang daw bang manatili siya sa kanilang mundo. At kung ang pinakarason niya daw kung bakit siya dito mananatili ay dahil naroroon ang mga taong kanyang pinapahalagahan at minamahal. Gayon din, kapwa ang mga taong minamahal siya maging ang kanyang mga naging dating tagasunod at naging kapwa mga hunter. Sapat na nga raw ang nasabing dahilan upang siya ay manatili at patuloy na maghahanap ng rason sa kanyang buhay habang isinasagawa ito pagkatapos kasabay ng hampas ng simoy ng hangin ay ang pagtingin nitong nasabing dalaga patungo sa kanyang direksyon. Ayon pa nga sa binata ay mananatili nga daw siya at iyon ang kanyang napagpasyahan habang kapwa nagtitigan sila ng dalaga na wala nga pong iba kundi itong si Chahain. At dito na nagtatapos ang buong season ng Solo Leveling. Panoorin nyo na din ang mga special episode, ilalagay ko na yon sa ating channel.